Hello everyone. So, this is Mama Che again, nagbabalik and mag-update tayo kung ano nang update natin ngayon sa ating garden after heavy snow. This morning lang nag-melt yung snow. So, let's see kung ano na bang nangyari sa mga tanim natin. Pero mag-ikot muna tayo dito sa labas bago tayo papasok sa ating greenhouse to see kung ano na nangyari. Kasi for sure, alam ko na talaga na may hindi maganda yung outcome doon sa loob kasi natingnan ko na yun siya 2 days ago. And yung kamatis is hindi talaga nag-survive. So, let's start here. Yung mga strawberry, of course, magsusurvive yan sila. And maybe we'll think kung kailangan ko na ba lagyan sila ng straw. And dito banda, napuno to sa snow. And yung ating mga garlic is nag-survive so far. Hindi sila namatay. Yan. So, nakapag-survive din sila pala ng frozen. Ang pinaka-drop namin is minus 4 degrees Celsius. Dito naman, nakapag-harvest na ako ng aking Brussels sprout. Yung mga beetroots, hindi talaga yan sila nakakapag-survive ng winter. Let's see kung anong itsura nila sa pag ma-harvest sila. Baka naging malambot to sila. Uy, so far okay pa sila. Hindi sila hindi lumambot. Ayan napakatigas ng nila. Ng skin nila. While andito pa to sila, siguro i-harvest ko na yung the rest kahit na maliliit pa sila. Medyo malaki to siya Ayan. Yung celery dito banda, nag-survive din sila pero parang na-attack to sa slugs Mga slugs na yan. So, hayaan ko lang yan dyan. Experiment ko hanggang kailan yan sila magsusurvive. So, dito banda na raised bed. Tingnan nyo Yung caterpillar, nag-survive sila. Ayan Ayan, tapos meron pa doon. Kahit na nag-minus 4 degrees Celsius, nabubuhay pa din sila. Akala ko mamamatay na. Yan, ang dami nila, hindi ko na to sila hinarvest lahat kasi hinahayaan ko na lang dyan yung mga caterpillar. Ayan. So, yung carrots, I think nag-survive din sila so far. Mga maliliit to sila. Kasi late na yan sila na natanim. And, yung leeks, winter leeks, medyo maliliit din sila banda dito. Ewan ko ba kung bakit. Dahil nga siguro nagka-disease tong mga yan Or may mga insekto. Ayan. So, yeah, okay pa naman sila dito banda. Yung mga leeks na to, medyo okay. Pero hindi ko to ma-harvest para sa winter. Ang late kasi. And dito naman sa aking tomato raised bed na may spinach at salad. Tingnan yung salad. So, what happened pag tumatamlay sila yung dahon nila is nagiging ganito. So, pangit na to sila kainin. Ayan, nasusunog to sa sobrang lamig. Ayan. Ito din. Pero dito, presko to sila, kasi yung sa taas, nag-survive. Pero ito siya, hindi. Natumba dahil ito sa hangin. Malakas kasi yung hangin, lalo na ngayon. And yung mga, cover crops, lumalabas na sila ngayon, which is good. So, yan, namamatay na yan. Pero yung spinach na yan, hardy yan sila. Pero may kumakain talaga ng mga insekto. Tingnan yung dahon nila. Maraming butas-butas. Makain din naman siya, pero parang ayaw ko kainin. Maraming butas-butas. Anyway, hayaan ko lang yan dyan. May mga bagong tubo pa naman dyan. Pwede natin kainin yung mga yan. Doon sa and yung ating Brussels sprout dito banda. So far, survive and magsusurvive naman talaga tong mga Brussels sprout at lalong tatamis to sila pag winter, pag mag-frozen. And yung ating celery dito, I think I need to harvest them soon kasi hindi to sila nakapag-survive ng malamig according sa narinig ko. Kaya, ewan ko kung kailan ko to sila ma-harvest pag may time si Mama Che. Yung may mga cover crops din ako nilagay dyan. So far, yung mga cover crops na nilagay ko dito, tinapon ko dito, nag-survive sila. Tingnan yung mga dahon nila, tumataas. Ewan ko kung anong mga to. Mixed kasi to May mga peas din dito, tulad neto. Peas ata to. Nag-survive sila. Ayan, ganda nila tingnan. Yung hard cabbage, hard dito sila sa winter. Kahit na nag-snow, nag-perform na sila. Ang ganda na niya tingnan, Tapos kung natanggal yung mga yung mga slugs na tumatago at nagpruning ng mga dahon. So gumaganda na sila. Nandito din banda yung ating kale. Lalo dito silang tumatamis pag na winter, lalo na mag-frozen, sabi nila. Which is true din naman. Si Alicia, gustong-gusto niyang kumakain ng mga ganito, yung mga maliliit, yung mga malalambot sa taas. Nasasarapan yun siya. Punta tayo dito sa ating mga bucket na mga heart cabbage.
Ayan, napuno din to sila sa snow. Pero nag-survive pa din sila. Hindi pa to sila ready, oh. Nasa malambot pa sa loob. Ayan, ito din siya. Ayan, medyo malambot. So, I think maging ready yan next year. We'll see. Ayan. Marami yan sila dyan. Ayan. Etong dalawa na to, yung last, hindi to sila ganun kaganda kasi na ano to sila ng mga insekto eh. Ayan, no, sa loob, oh. May caterpillar. Ayan, may caterpillar pa nga, oh. Ayan. So, na-atake yan ng mga insekto. Ito din siya, na-atake din to siya. Nitry ko siyang linisin. Ewan ko lang yung mga bagong tubo dyan. Kung may bago ba dyan, we will see. So, hinahayaan ko lang yan dyan. Wala namang mawala pag makaharvest ako dyan o hindi. And dito naman sa labas ng ating greenhouse, yung mga pot ko for potato. And next year planting na ilagay din ako ng mga cover crops kasi mga cover crops na yan, good in nitrogen, yung mga roots nila. So, nitry ko. First time ko din mag-try yan. So, we will see what will happen next year. And I will reuse the soil, yung mga yan. Mga potato buckets yan siya. Tapos, nagtanim ako ng mga iba't iba dyan. Like, for example, yung spinach or yung aubergine. So, yan ang mga bucket na yan. So, para mabalik ko yung mga nutrients na nawala. So, nagtanim ako ng cover crops. And next year, we'll see kung ano ang magiging resulta sa potato sa pagtanim niya. So, let's go. Pasok tayo sa loob ng greenhouse at nakabukas yung ating greenhouse. Ewan ko ba kung sino nagbukas nito. Baka nakalimutan ko lang. So, ito yung ganap sa loob ng aking greenhouse. I think this is my chili. Oh, I forgot to bring this inside. I think I need to bring this inside. I hope hindi to namatay. Anyway, so let's start here sa aking peas. And then ito mag-survive, oh. Naputo na yan siya. Pero hindi siya namatay so far. Ang tigas nila, oh. Ayan, oh. Kahit na nag-minus. Kung anong yung temperature sa labas, yun din ang temperature dito sa loob. And yung spinach, hardy yan siya. Pero hindi yung ating tomato. Look what happened, oh. Oh, diba? Hindi sila nag-survive. Ayan. Kumukulubot sila. And ito din siya. Ay, ang lambot. Napakalambot, oh. Tingnan nyo. Nakikita nyo. Kung ipipress ko. Ayan. Sira na yan to siya. Reject na to sila. Kasi nung pumasok ako last time dito, 2 days ago, nung hinawakan ko sila, sobrang tigas nila. So, alam ko na talaga na masisira yan sila. At hindi mag-survive. Ayan. Namatay na talaga. And dito naman yung aking beans na experiment din. Next year, aagahan ko sila sa pagtanim para makahabol din ako sa pag-harvest. This time, they're trying to kasi nag-flowering sila pero naabutan pa rin sila ng lamig ng winter. So, naglagay ako dito ng mini kimchi ko dito. Pero namatay din to. Ilang hours lang to. Ayan, hindi nag-survive. So, yeah. That's how it is. Pero yung carrots naman, matigas to sila. Yan, para sa mga baby carrots ko. Ewan ko kung ano ba na yan sila kalaki. Hindi ko alam. And, dito banda din, hinarvest ko na yung 2 tomato dyan banda. Ewan ko kung okay ba, hindi ko pa sila tingnan. Tumigas kasi yung tomato kahit nahinog na siya. So, ito, yung beans patay, yung tomato is namatay din. And, yung nabuhay lang is yung mga cover crops. Siguro may mga cover crops din hindi nag-survive, hindi ko lang alam. Kasi ang dami nila tinapon ko lang yan dyan. And dito naman sa loob, na may protection for few weeks na. I think nag-survive to sila. Let's see. Let's open. Yeah. Hindi sila namatay. May nilagay ako actually dito ng candle para uminit dito sa loob. Kaya siguro nasunog yung banda dito kasi dahil nasa lamig tsaka init doon sa gitna. Ewan ko ba. Pero so far nag-survive sila. And eto siya. Hindi nasira yung mga bunga. Ayan. So, we will see. Kayaan ko lang yan dyan kung hanggang kailan yan sila magso-survive. Ayan. So, diba? Experiment lang naman to dito lahat sa loob ng aking greenhouse. Kasi first time ko pang nakapagtanim
ng greenhouse. Ay, ng greenhouse, nakapagtanim sa greenhouse kasi this year ko lang to na-build yung aking greenhouse. And yeah, pag may time ako dito, pag may time si Mama Che, lilinisin ko na to. Paglinis ko dito, hindi ko sila tatanggalin yung roots. Ano lang, above the soil lang, ganito. Para maiwan yung mga nitrogen na galing sa roots ng mga beans. Kasi yung beans is nagbibigay sila ng nitrogen sa soil. Ayan. Tsaka yung tomato din, tatanggalin ko na din yan para maging malinis. Ayan. And yung peas dito, hinahayaan ko lang din to. We will see kung mag-survive to siya. So, ayun. Parang nakakapaghinayang na pagpasok mo dito, nakikita mo na yung mga tomato mo. Tomato mo is patay na. Yung mga bunga patay. Yeah, tsaka. May tagabantay daw ako sa mga carrots ko yan. Nilagay niya doon. Diba? And yeah, alam ko na yung mga tanim talaga, alam ko naman talaga na hindi sila magsusurvive. Pero maganda kasi pag ma-feel mo, ma-experience mo na hindi talaga sila nagsusurvive. Lalo na mag-frozen outside. Ang bilis nilang mamatay talaga. Pag 5 degree lang siguro, parang okay pa sila. Pero pag mag-minus na talaga, yun masakit na sa balat nila. Tingnan natin yung malunggay ko dito. O, diba nag-survive yung malunggay natin, no? Ay, hindi man namatay. Ayan. And simula ngayon hindi malamig. Actually, crazy yung weather dito. Kasi kahapon lang, nag-minus kami ng 4 degrees Celsius, I think. And no, that was Friday. And then yesterday, sa Saturday, kami. Minus degree din siya and up to 2 degree. And the funny is, ngayon, umabot kami sa 12 degree. Ngayon sa labas is 12 degree pero malamig siya kasi mahangin. And bababa yung temperature mamayang gabi sa 2 degrees Celsius. So, yeah. Medyo mataas yung ating temperature in the few days from now. Magiging above degrees Celsius. Hindi magiging negative. Pero wala na. Patay na yung mga tanim ko. So, ayan. Thank you everyone for watching. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.